sumusubaybay sa buhay ni Nurse Nora. So maraming salamat sa mga nagdasal sa akin nung ako'y nasa let's say critical na sitwasyon, condition. At maraming salamat sa inyo sa mga dasal nyo dahil alam ko na nang dahil sa dasal ninyo is nakatulong ng matindi nung ako ay nasa isang situation na health-wise is hindi po maganda. So, the last time na nag-vlog ako tungkol sa situation ko po, ako po ay nasa hospital that time. Dahil nga po, yung unti-unting paghina ng aking mga paa na to the point na hindi na ako kayang tumayo na makakalakad ako pero kinakailangan nakahawak ako o kaya is yung parang yung bang kinakaladkad na ako, hawak-hawak ko sa bewang ng asawa ko para lang ako yung makalakad. Pero despite of that is yung situation na yun is yung paa ko is yung mga legs ko is nawawalan ng lakas para ako yung maglakad. So nung ako yung nasa hospital, ang unang araw is sinabihan na kami ng neurologist na it will take months para daw ako makarecover, buti daw na agapan. Meron daw akong Guillain-Barré syndrome, which is yun yung unti-unting paghina ng mga legs hanggang sa maparalyze yung mga paa, hanggang sa mga maapektuhan pati ang paghinga at saka yung pati puso. So that day na sinabihan kami ng doktor, sa totoo lang pinatanggal na ng asawa ko yung insurance ng kotse ko kasi nga sinabihan kami na matagal na recovery ang mangyayari. At nung sinabihan kami ng doktor na yon, yung bang sa isang kagaya ko na napaka-active, na hyperactive, na kahit galing ako sa mahabang oras na pagtatrabaho, umuwi ako, nagtatanim ako, nasa garden ako, o kaya nagbe-bake, nagluluto. Like, hindi ako matahimik. Kinakailangan meron at meron akong ginagawa. And then, pagsasabihan ka ng gano'n na it will take a while, para maging recovery, ang recovery mo, it will take months. So, kind of like, shoo! It's kind of like, it sucked the energy out of me. At actually, sa totoo lang, hindi ako makapagdasal para sa sarili ko. And so, that's why nag-post ako sa social media, sa Facebook, at nag-vlog ako, di ba? And then, I ask prayers from you guys. Dahil alam ko na that time yung paninimpalataya ko is mahina, pero alam ko na kung mahina ang aking pananampalataya, hihingi ako ng tulong sa iba na mas malakas ang pananampalataya sa akin. So, yun nga ang ginawa ko. So, yung unang gabi ko na yun sa hospital, binigyan ako ng injection, intravenous medication, yung IV na tinatawag nila, na plasma, yung tawag nila IVIG, para sa isang tao na merong Guillain-Barré syndrome at dapat 5 beses akong bibigyan ng dextrose. So, day 1, day 2, day 3, day 4, day 5. So, that time, nung nasa hospital ako, hindi ko na po nasa kama ko, no, pinapataas ang aking paa, hindi ko siya maitaas na kahit man lang 1 inch, hindi ko maitaas. And then talagang meron pa ring reflexes, ang kaso nga lang mahina yung reflexes ng aking mga paa. So, talagang 100% sure ang doktor na meron akong Guillain-Barré syndrome. So, binigyan ako ng IV ng gabi na yon. At ayun nga yung vlog ko na ilang tusok pa yung ginawa para lang makuha ako ng IV line, makuha yung ugat para paglalagyan ng dextrose, pero walang makuha, nakailang turok na. Hanggang ngayon marami pa rin akong mga turok-turok, no, sa aking mga kamay, braso and everywhere, at walang makakuha kung hindi pa dumating yung Filipino nurse na siyang nakakuha, 1 shot. But anyway, nung binigyan ako ng IV na yon, sa una kong gabi na yun sa hospital, matindi yung naging effect sa akin nun kasi nanginig ako, nag-chill ako,
And then, siguro mga 4 hours after na nabigyan ako ng IV na yon, and then remember, the same time na nag-ask din ako ng prayers from churches, from mga pastors that I know, from you guys, ng mga subscribers. And then, 4 hours after ng IV, bigla, naigalaw ko ng aking mga paa. Naitataas ko na ang aking mga paa, nakakalakad na ako ng straight, hindi na ako natutumba, hindi na ako humahawak, yung bang parang walang nangyari, parang bang nagdahilan lang ako. Ganon, yung talagang, parang hindi ako nagkasakit, ganon. So, that was okay. And then, so, tinignan ako ng mga doktor, so, sabi ng pulmonologist is the doctor of the lungs, ano? Gusto niya i-continue ko yung IV, kasi sabi niya, ang mga Guillain-Barré syndrome, maganda ngayon, bukas magiging pangit. Yung parang gano'n ang ano niya. So, pero nung tinignan ako ng neurologist, sabi ng neurologist, then, sabi niya, ay, wala kang Guillain-Barré syndrome, sabi niya sa akin. Siya yung nagsabi na meron akong Guillain-Barré syndrome according sa lahat ng mga physical exam na ginawa. So, sabi niya, hindi pwedeng gumaling ka lang sa isang dose, sa isang IV lang, isahan lang, magaling ka na. Hindi ganun yun. Dapat, sabi niya, matapos mo yung 5, tapos it will take weeks for you to feel better, sabi niya ng ganon. So, I don't think you have a Guillain-Barré syndrome. So, binabawi na niya yung una niyang sinabi na meron akong Guillain-Barré syndrome. So, oh shoot. So, ngayon, then, Doc, sabi ko, paano nangyari yun? Nung isang dose lang, biglang gumaling na pa ako. So, kung hindi yun ang, kasi sabi ko, yung gamot na yun, para sa Guillain-Barré syndrome, ano? So, kung wala akong Guillain-Barré syndrome, tapos, overnight, naging magandang pakiramdam ko, so, isn't that a miracle? Hindi ba yun isang miracle? Sabi ko sa kanya, that, isn't that a miracle? Sabi ko sa kanya, tumawa lang siya, syempre, alam niyo yun. And then, that was one day after the IV. And then, okay, sabi niya, pag CT scan niya ako ng aking likod, lumbar puncture, alam niyo yun, yung pumunta sila sa aking spine at kumuha sila ng, tinusok nila yung aking spinal column at kumuha sila doon ng, spinal fluid para ma-check up kung meron doong kung ano-anong sakit, para makita niya kung yung protein ng dugo, protein sa what you call this one, sa spinal fluid, isa yun sa mga indicative ng Guillain-Barré syndrome. Ang nangyari, lahat ng resulta ng aking spinal fluid is normal. At ang nakita lang sa CT scan is ang iniisip nila na baka meron akong tumor sa likod. Kasi nga may history ako ng breast cancer. So, ang ano ng mga doktor doon is, okay, kung wala siyang Guillain-Barré syndrome, baka meron siyang tumor sa likod na nagiging dahilan kung bakit nanghihina ang kanyang mga legs, sabi ng mga doktor. At ang resulta nga ng CT scan is negative po. Wala silang nakita except na yung isa sa mga disc sa spinal column ko is bulging. Hindi ko masabi sa Tagalog kung ano ang bulging disc. At hindi yun operable, pero they don't believe, ang mga doctors hindi sila niniwala na yung bulging disc ko na yon will cause ng panghina ng aking mga paa. So anyway, second day after ng IV na yon, nag-umpisa ulit na nanghinang aking mga legs. So the more na na-puzzle yung neurologist, na sabi niya na, bakit ganoon? Bakit wala na siyang tumigil na yung hangganan ng kanyang wala na siyang test na pwedeng gawin. Ginawa pa yung EMG test na tinatawag, na yung EMG test naman, tinest naman yung mga nerves ng aking mga
sa aking mga paa. So, tinusok-tusok ng karayom ang aking mga paa, kung ano-anong ginawa aking paa. At ang conclusion is that walang problema sa mga nerves ng aking mga paa. So, it's not the nerves. Kasi iniisip din nila baka dahil sa pag-chemotherapy ko is may mga nerves na affected at kaya yun ang nagkukos ng weakness sa aking mga legs. So yun, okay. So wala, hindi rin yun. At wala nang pwedeng maisip pa yung neurologist na dahilan kung bakit nanghihinang aking mga paa. So sinabi niya na lang, siguro matatanggal din yung paghina ng iyong paa. Siguro dahil lang talaga sa COVID yan na manghina ng mga paa mo tapos matatanggal din. It resolve on its own. Sabi niya. So dinischarge niya ako pa uwi. Pero sa totoo lang po, gumagamit pa rin po ako ng tungkod. Kasi po, nanghihina ang aking mga paa. So, dito sa bahay, hahawak-hawak ako sa mga dingding, sa mga pader, para lang po hindi ako malaglag kasi nanghihina talaga aking mga paa. So, pero at least natanggal na yung fatigue, yung panghihina ko, wala na yon. Yung mga sakit ng mga kalamnan, headache, migraine, yung wala na po yung mga yon. Ang talaga na lang nakaka-puzzle talaga is bakit nanghihina ang aking mga paa. Na, ito nga po, lumalabas sumasama akong lumalabas, halos ayaw akong isamang lumabas, kasi nga, yung mabagal ako, ang asawa ko gusto niya mabilisan yung lakad niya. Samantala ako, syempre, nakatungkod ako, di mabagal ako. Sa totoo lang, kung hahayaan ko yung sarili ko, kagaya kagabi, na yung biglang mas lalong humina yung mga legs ko. At talagang naano na ako, yung hindi ko kaya ba yung walang ginagawa. So talagang pinipilit ko yung sarili ko na kahit nanghinang aking mga legs, it's like, I try to do things. Yung magluluto ako kahit nakahawak ako ng ganyan. Pero it's still scary. Nakakatakot pa rin na ano ang dahilan kung bakit nanghihinang aking mga legs. At nahirapan akong, hindi naman ako nahirapan, basta nanghihina lang ang aking mga legs. So, sige, mas pwede mo sabihin na nahirapang maglakad. Kaya, ako po'y magsi-second opinion, kikitain ko ang aking primary doctor sa Huwebes. At ang gusto ng neurologist ko sa hospital, gusto niya, bumalik ako sa kanya after 1 week. Pero I decided na pumunta sa original na neurologist ko at kumuha ba ng second opinion. Pero maraming talagang salamat po sa mga prayers ninyo dahil unang-una yung nararamdaman ko na lumalakas ang loob ko kasi sa totoo lang yung ipapasok ka sa mga x-ray room, yung mga ipapasok ka sa mga CT scan room, yung mga yun lang nakakatakot na kasi yung bang puro machine, maliit na kwarto, mga ganun ba, natakot ka kung ano ang magiging result. Maraming mga pwedeng katakutan, lalo na ang nakakatakot kasi doon yung alam mo kung ano ang magiging possible result. At natatakot ka na magiging totoo yung hinala mo. Yun ang ano doon. At kaya, pero dahil sa mga pagdarasal ninyo, nakakatulong po yun na lumalakas ang aking loob. Kaya, subaybayan natin. At kikitain ko ang aking doktor sa Thursday. At kaya ito, medyo nag-umpisa na ulit akong mag-vlog kasi medyo gumaganda na yung pakiramdam ko. Yun nga lang, hindi ako makalakad. Pero nag-umpisa na ulit ako na nanonood-nood. Kung hindi naman ako pwedeng papasok sa trabaho,
dahil walang magawa aking mga paa. So siguro magko-concentrate na lang ako sa pag vlog para ba malibang ang utak ko, yung hindi ko iniisip kung ano yung nangyayari so much sa akin. Kaya maraming salamat po sa inyo ha. So please like, subscribe at paki-share na po para maging isa itong magiging alam niyo yun, yung lakas ng loob din sa mga tao na dumaraan sa mga health issues na kagaya ko, na walang masama sa pag-post sa social media ng paghingi ng prayers, because it really does help. Hindi yung itatago mo tapos ikaw lang yung nagsasarili ng sarili mong pasanin. Mas maganda yung ilabas mo doon, kasi let's say for example out of 200 na makakakita sa post mo, out of 200 na manunood sa vlog, let's say kahit isa o dalawa doon ang totoo na taimtim na magdadasal para sa'yo, malaking tulong yon. So sa mga may karamdaman dyan, huwag niyong ikahiya na tumulong na sa paghingi ng dasal para sa ikakabuti ng inyong mga nararamdaman, ng inyong mga sakit. Physical man yan, emotional man yan. Yes, marami pa rin mga marites, magmamarites. Pero at the end of the day, isipin mo na kung may 2, 3 na makakasama mo na sa pagdarasal, para sa iyong kalusugan, para sa iyong pinagdadaanan, no? Kahit pa anong pinagdadaanan niyan, kung may makakatulong ka, 1, 2, 3 magdasal para sa iyo, it really going to help. So, ulitin ko po ha, maraming salamat sa inyo sa mga nagdarasal. Alam ko, kasama ko kayo sa ating challenge na to sa ating health. So, thank you very much po. Please continue to watch and like. Mag-comment po kayo ha, kahit negative yan. Comment. Thank